Niyakap ng ama na ito ang kanyang anak na babae upang matulog gabi-gabi. Tsaka, hindi rin siya nagdadalawang isip na tulungan ang kanyang anak na maligo. At ang mga batang babae ay hindi lamang hindi nakakasakit, at madalas niyang tawanan at biro ang kanyang ama sa sasakyan. Pati ang pagpapalit ng damit sa harap ni dad. Ganap na walang malay na lumayo sa mga magulang. At tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mag-ama, hindi lang hindi galit si nanay. Talagang masaya ako mula sa loob. Anak pala talaga nila ng kanyang dating asawa ang kanyang anak. Mag-isip ng iba. Ang asawa niya ngayon ay stepfather ng anak niya. Inisyal. Nag-aalala rin siya na baka hindi maganda ang pakikitungo ng kanyang asawa sa kanyang anak. Gayunpaman, ang dalawa ay walang anumang relasyon sa dugo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, hindi lamang inisip ng asawang babae na ang kanyang anak na babae ay hindi kanyang biological na anak, ngunit masigasig din sa mga batang babae. Huwag mo lang palitan ang damit ng iyong anak, ngunit lagi rin niyang pinag-isipang tinutulungan ang kanyang anak na maligo. Ito ay naging lubhang emosyonal sa kanya. Pakiramdam ko ay nakahanap na ako ng isa. Ang isang mabuting tao ay nagkakahalaga ng pag-asa. Ngunit ganap na hindi nakikilala. May ginawa ang asawa, ay ganap na nalampasan ang normal na pag-uugali sa pagitan ng ama at anak na babae. Hanggang sa araw na iyon, umuwi siya ng maaga mula sa kumpanya. Ngunit nakita ko ang mukha ng aking anak na babae na puno ng gulat. Tumakbo palabas ng opisina ng asawa, at mukhang hindi natural din ang ekspresyon ng asawa niya. Sa isang iglap ay bigla niyang napagtantong may mali. Bigla din siyang natauhan. Unti-unting nabuo ang katawan ng dalaga. Huwag ka nang masyadong malapit sa asawa mo. Kaya agad niyang hinanap ang kanyang anak. Sabihin sa iyong anak na matutong lumayo sa tatay sa hinaharap. Anyway, lumaki na ako. Hindi na ito kagaya ng dati kung walang mode ration. Ngunit sa hindi inaasahan, tumalikod ang anak na babae at sinabi ang kwentong ito sa kanyang ama. Hindi matiis na galit ang lalaki. Pakiramdam niya ay talagang naghihinala ang kanyang asawa ng walang dahilan. Sa puso mo, palaging isaalang-alang ang kanyang anak na babae bilang kanyang sariling anak. Talagang walang ibang iniisip, kaya't huwag nang mag-alala ang aking asawa tungkol dito. Lihim siyang naglalagay ng pampatulog sa baso ng tubig ng kanyang asawa araw-araw. Maghintay hanggang sa makatulog ang iyong asawa. Siya ang magdadrive ng bago niyang binili na used car. Dalhin ang iyong anak na babae sa hapunan. Pagkabalik mula sa hapunan, sasabihin ko ang kwento sa aking anak na babae. Pagkatapos ay patulagin ng sanggol. Lahat ng ginagawa mo, para lang mapalapit sa anak ko. Gayunpaman sa araw na iyon, hindi sinasadyang natuklasan ng kanyang asawa ang kanyang diary. Agad na nakita siya bilang isang kasuklam-suklam na taong may sakit. Nagmamadali niyang gustong magpaliwanag, pero sinara ng asawa niya ang pinto at umalis. Sa hindi inaasahan kapag tumatawid sa kalye, nahagip ng mabilis na sasakyan at namatay on the spot. Pinagmamasdan ng kanyang asawa na mamatay ng malungkot sa kanyang harapan. Sandaling nalungkot ang lalaki, pero ang mas inaalala niya, bilang isang babae, maaaring hindi mo matanggap ang masamang balitang ito. Kaya para itago ang pagkamatay ng kanyang asawa, agad siyang nagpasya na isama ang kanyang anak na babae sa isang paglalakbay. Tuwang-tuwa ang anak na babae, hindi na pinansin kung bakit hindi sumama si nanay. Sa kabaligtaran, lumakad siya at nakikipagbiruan sa kanyang ama. Sa maliwanag na pagtawa ng aking anak na babae, unti-unting gumanda ang mood ng lalaki. Sinong mag-aakala nang huminto siya para magpagasolina sa gitna ng kalsada? Ngumiti ang anak na babae at muling kinausap ang isang lalaki. Nang makita niya iyon ay mabilis siyang tumakbo. Takot na baka kidnapin ng iba ang anak ko. Pero ngayon nawala na yung lalaking yun. Agad niyang tinanong ang kanyang anak, kakausap lang yan. Ngunit tiyak na tumanggi ang dalaga na magsalita. Nagalit siya saglit, ngunit walang magagawa. Kinailangan kong itaboy ang aking anak na babae mula doon. Sinong mag-aakala na kinabukasan pagkagising ko, ang anak na babae ay nawala.